Ang ganda siguro pinagsasapak niya sa ulo, yung pinagbabatukan yung gano'n, tatlo sila. Ang gandang video nun. Ay, isa po yan sa mga pag-uusapan natin. Isa pang pag-uusapan natin ngayong bayan. Ay, mag-ingat kayo ha. Alam ko, yung lalo na yung may mga pera, may mga hawak na pera dyan, nakapag-ipon, at gustong i-invest yung pera. I-invest po ninyo yung pera ninyo sa tamang negosyo. Huwag yung pangakuan ka na. I-invest mo sa akin yan, Mare. Tutubo yung 1,000 mo, magiging 3,000 sa loob ng isang linggo. Napakaganda, di ho ba? I-invest mo yung 1,000 mo, Mare. Bubuksan mo lang internet. Total, mahilig ka naman mag-Facebook, di ba? Oo, Mare. Every time na bubuksan mo ang Facebook mo, kikita ka ng 300. Really? At pag nag-log out ka, another 50 pesos. Wait, so may 350 ka na araw-araw. Twice a day lang ang maximum. Mag-log on ka sa Facebook mo, 300. Log out ka, 50. Mamayang hapon, tira ka na naman 300, log out ka, 50. So, 700 araw-araw. Yung 1,000 mo, akalain mo, kikita ng 700 araw-araw. My goodness! Yang negosyong yan, ang tawag po dyan ay Facebook. Hindi yung Facebook na ginagamit. Facebook, yung spelling po ay P-A-Y-S-B-O-O-K. Facebook. At ang buang na nagpaumpisa dyan, sino ba yung kulukoy na yun? Yung buang na nagpaumpisa niyan, kung kayo ay miyembro niyan, mag-ingat ho kayo. At yung hindi pa sumasali, wag na ho kayong sumali. Kasi iyan po ay networking. Networking ho yung ginagamit. May mga upline, downline. Oo, Ang may-ari niyan ay si RJ Rodriguez Gallinero. Ewan ko totoo niyang pangalan nito. Okay. Kaya ang sabi ho ng gobyerno, illegal ho yan. Sabi po ng DTI, sabi po ng SEC, illegal. Bakit kanyo? Wala pong rehistro sa Securities and Exchange Commission yung kumpanya na yan. Hindi po sila nakarehistro sa SEC. Hindi rin sila nakarehistro sa BIR. So, yung perang ina-invest nyo dyan, hindi ho kumikita yung may-ari, hindi ho nagbabayad ng buwis yan. Ang sabi rin ng NBI, may problema yan. Akong sabi ni Erwin Tulfo, may mga nagrereklamo na rin ho, pumupunta sa akin at nagsusumbong na hindi na sila nababayaran. And the usual. Yung mga upline na yun, downline. Maniwala pa ako, pag kunwari may produktong ibibigay sa'yo, itong 1,000 mo, Engineer Mariscotes, ito yung mga sabon. Ito ang mga shampoo, yung 1,000 mo Tom-Anacta na membership, ito ang mga shampoo. Gamitin mo yan, kahit kalbo ka, ay tutubo ang buhok mo. Meron. Ito, Miko, Kalunge, iyang 1,000 mo, ito, bibigyan kita ng isang supot na pampapayat. Ganon. Ikaw, Maiko, biyang 1,000 mo, bibigyan kita, ng inumin. Para pag masama ang loob mo, balungkot, uminom ka ng uminom. Pwede ka pang maniniwala pa ako. May kapalit, ibibenta mo yun. Anong gagawin ko rin siya? Siyempre, ibenta mo. At pagkatapos, hinga mo rin 1,000 at magbibenta rin siya. Okay yun. Kasi may kapalit mayroong, hindi ka nalugi. Bahala ka na, kasalanan mo pag hindi mo na ibenta. Pero sigurado ako, si Mike, iinumin niya yun, hindi niya ibibenta. Pampatanggal sa sama ng loob. Si Tomas, sigurado, titirahin niya rin yun dahil medyo nababawasan ang buhok nito. Ganon din si Miko Kalong pampapayat, iinumin niya na yun para pumayat. Alam mo naman, para magkasya sila sa nililigawan niya sa motor. Iyan ang mga sinasabi ko, okay lang yun pag may kapalit na produkto. Pero yung sasabihin na, pipindot ka lang, magla-login ka sa Facebook, may 300 ka na. Kalukan! Jesus Mariusep, di lahat na ng tao sa mundo nag-login na sa Facebook. Maiko, i-login, logout mo nga ako dyan oras-oras para kumita ako ng 100,000. Anak ng pusit. Another kalukuhan pa ng kumpanyang ito. Ginamit pa nila si Chang Ami Perez Castillo, yung kumare ko sa kalukuhan. Nagpalitrato raw. Nagpalitrato raw si Chang Ami. Kasi nilapitan daw siya, sabing gano'n,
Ay, Tiyang Ami, pwede mo magpa-picture. Nagpa-picture yung Ale. Akala naman, fans niya sa Showtime. After 1 week, nakita ni Tiyang Ami yung mukha niya. Sabi, Tiyang Ami, kasama namin sa Facebook. Nag-invest sa Facebook. Ginamit yung mukha ni Tiyang Ami. At sabi, investor daw si Tiyang Ami. At ngayon, maraming naloko, sabi Tiyang Ami. Ba't sabi mo, investor ka raw dito, ay hindi naman luloko pa lang ito. Galit na galit po yung Ami Perez Bayan. Galit na galit ho siya. Ha? Dahil wala siyang kinalaman dyan sa Facebook na yan, ni Gallinera na yung hayop na yan. Ginamit ang mukha ni Tiyang Ami Castillo. Pangalawa, hindi po sila, chinek ko na ho, hindi po sila na, wala silang SEC. Kailangan po ng isang negosyo, kailangan mo nakarehistro ka sa Securities and Exchange Commission para kapag nanloko ka ng tao, pwede kang habulin. Paano nang hahabulin ito ngayon? Hindi nakarehistro. Sige nga. May kanina ho, nung pinost ko ito, marami ho nagagalit sa akin. Sabing gano'n, pakialamero daw ako, inggitero daw ako. Inggitero na ako, inggitero, pakialamero na ako, pakialamero. Pero gusto ko lamang siguraduhin na hindi kayo naluloko. Yung mga pasok na ho dyan at may mga downline na kayo, maawa naman kayo doon sa magiging mga miyembro ninyo. Hindi po mayaman yung mga miyembro ninyo. Baka yung 1,000 na pambili pa ng graduation shoes ng anak niya. Yung isa nagreklamo, graduation shoes ng anak niya. Inilagay niya muna dahil pangako in 1 week mababalik yung 1,000 niya. At meron pa siyang pondo ron na 1,000. Ay wala na nangyari. Minsan lang siya binayaran na 300 at saka 50. 350. Wala na. Yung upline niya, hindi niya na matagpuan. Ay, gayon, hindi niya alam kung paano sabihin sa mister niya na nabili niya graduation shoes ng anak niya. Naiiyak! Oh, hindi niya na alam, hindi niya na sabihin. Ay, yung asawa niya, foreman sa isang construction sa Makati. Ay, sweldo mamaya, hindi niya alam na sasabihin daw niya, pambili ulit ng sapatos. Sasabihin ng mister, siguro pinanlalaki mo. Ayun ang problema doon. O yan na ho, yung mga nagagalit ho sa akin kanina pa, magalit na ho kayo. Ha? Pero itagaan nyo sa bato. Kung nababayaran pa kayo ng mga oras na ito, sa susunod na mga darating na linggo, hindi na ho kayo mababayaran, itagaan nyo sa bato yan. Dahil yung kumpanya na yan, manluloko at iniimbestigahan na ho yan ng NBI. Subukan ho ninyo, ikunin yung pera nyo. O para magkaalaman ho tayo, sabihin nyo sa Gallinero din, Sir, kunin ko na po yung pera ko. Yung hinulog ko po dyan na 10,000. Pag 10,000 ang yung 1,000 yung 300 pesos ang pag-login mo sa Facebook at 50 ang logout. Pero pag 10,000, 3,000. Oh. 3,000 ang login, 500 ang logout. Kung 100,000, ay, di 30,000 ang login, 50,000 ang logout. May nag-invest na 1 million. Kasi gusto niya ng 300,000. Come on, man. Nung ininvest niya yung 1 million niya, wala siya natanggap na 300,000. Kawawa naman. Kawawa. Pero naawa ako yung lumapit sa akin, pangbili ng graduation shoes ng anak niyang babae, walang graduation shoes. Hindi niya alam paano sabihin sa mister niya mamaya na pahingi ulit ng pansapatos dahil ang graduation ay sa Lunes na. Kinakabahan siya dahil si mister niya siloso pa, baka sabihin na baka pinanlalaki mo. Yun ang problema. Oh, magalit na ho kayo na magalit sa akin. Ay, wala ho akong magagawa. Murahin man ho ninyo ako, paninindigan ko itong sinasabi ko. Dahil sabi po ng Securities and Exchange Commission, 2 beses na pong nag-warning ang SEC sa kanilang Facebook page. Sinasabi nila na itong kumpanyang ito, itong Facebook na ito na pag-aari ng isang Mr. RJ Gallinero ay pekendos. Ay illegal, illegitimate. Illegal dahil hindi nakarehistro sa gobyerno. Saka makita ng negosyo, wala po itong lisensya para mag-solicit ng investment. Sabi ng SEC, wala. Baka matulad kayo sa Bitcoin na in-expose namin, ngayon nakakulong na yung mga may-ari. So, paano mag-isipin mo na, paano ka kikita magla-login ka, kikita ka agad? Mag-log out ka, may 50 pesos ka? Mag-invest ka ng 1,000 lang, okay na po. Paano? Mag-login ka lang. 300 na po yung mag-log out ka, 50 pesos. 2 times a day lang daw mag-log in, log out. O di,
yung unang linggo na, bibigyan siya yung 700 mo. Pero, kita na siya ng 300. Dahil tatakbo na, hindi na babayaran. Mag-login, magsawa ka kala-login. Minuto, hindi ka na babayaran. Kumita na si Kulukoy ng 300. Eh, ang balita ko, nasa 10,000 katao na ang naglagay dyan. Hindi lang 1,000. May mga naglagay ng 1 million, may naglagay ng 100,000 dahil yung 100,000, kikita nga naman ng 30,000 pa nag-login. O ngayon, yung may-ari, hindi na makita. O, magalit na kayo sa magalit sa akin. Pero kung gusto ninyo magreklamo, yung mga complainant, pumunta lang ho kayo sa akin tanggapan sa number 58 Timog Avenue, Quezon City. At may kausap na po kami na NBI. Naantay po yung inyong mga reklamo. Pwede ko yung pumunta dyan Lunes hanggang Biyernes alas 8 hanggang alas 3 po ng hapon. Araw-araw po, antayin namin kayo at sasamahan naman kayo sa NBI para makapagpanumpa po kayo doon. Para in that case, pwede po nating sampahan ng large-scale istapa. Si Mr. RJ Gallinero, at saka yung mga upline niya, downline niya dyan, mga upline niya dyan, mga bataan niya, makasuhan din ho natin. Ano po? Magnanakaw ka! Hayop ka! Makasuhan ng large-scale istapa. Pag large-scale po, wala pong piyansa. Diretso po sa kulungan yun hanggang hindi niya ibalik yung mga pera ho ninyo. Kaya kung kayo hindi ho nababayaran, yung mga nauna na po sa akin, nakuha ko na nakuha ko na mga pangalan ninyo. Yung mga hindi po nababayaran sa Facebook na ito, magsadya lang po sa akin tanggapan. At tutulungan ho namin kayo. Kami na hong bahala. Isasampa natin ang kaso sa NBI Cybercrime Division. Ayan ang sinasabi namin. Pekendos po yang Facebook na yan.